Magsitayo para sa panalangin. Binibining Rosa, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami na makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Manatili muna kayo nakatayo para sa ating pampasigla. Ang pamagat ng kantang ito ay tungkol sa ang masipag na kalabaw. Ako muna at pagkatapos sabayan niyo ako. Ganito lang yon. Masipag na kalabaw, may gatas ka ba? Opo, opo, 3 buting puno. Isa para sa amo, isa para sa'yo. Isa para sa bata na kapitbahay nyo. Masipag na kalabaw, kumain ka ba? Opo, opo, kanina pa po. Maraming damo, maraming damo, maraming damo ang kinakain ko. Masipag na kalabaw, kumusta ka ba? Okay lang, okay lang, okay lang ako. Ngayon, sabayan niyo ako. Nagustuhan niyo ba ang ating pampasigla? Kung gayon, maaari niyo bang pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong lamesa? Kung tapos na kayo, maaari na kayong umupo. Binibining Angie, maaari ko bang malaman kung ilan ang lumiban sa klase natin ngayong araw? Kung gayon, maaari ka nang umupo. Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Ginoong Ethan, ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Mahusay. Ito ay ang maikling kwento. Ano nga ulit ang maikling kwento? Tumpak. Kung gayon, dumako na tayo sa ating bagong aralin. Bago tayo magsimula, mayroon muna akong ipapakita sa inyo ng mga larawan at huhulaan nyo kung ano ang mga ito. Maaari pa kayong makinig? Binibini, maaari mo bang hulaan kung ano ang iyong nakikita sa harapan? Yung nauna. Tama, ito ay kabayo. Kabayo. Ikaw, Binibini, pakihulaan naman ang ikalawang larawan. Tama, ito ay ang kalabaw. Sa palagay nyo, ano kaya ang ating aralin sa araw na ito? Mahusay, ito ay tungkol sa pabula. Gayon, magsisimula tayo sa layunin. Binibini, maaari mo bang basahin ang layunin? Maraming salamat, Binibini. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating aralin. Ang pabula ay isang kwento kung saan ang pangunahing karakter sa kwento ay ang mga hayop. Tinatawag na pabulista ang manunulat ng pabula. Mayroong 4 na elemento ang pabula.
Ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay at aral. Tauhan. Ang tauhan ay ang gumaganap o nagbibigay buhay sa pabula. Mabida man ito o hindi, o sila pa rin ay ang mga tauhan. Tagpuan ay tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan sa pabula. Ang pangatlo naman ay ang banghay. Sa banghay, nakasaad ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. At ang kahuli, ang aral. Ito ay ang mahalagang natutunan pagkatapos mabasa ang isang kwentong pabula. Ngayon, naiintindihan niyo ba kung ano ang tauhan, tagpuan, banghay at aral? Kung ganon, may babasahin tayong isang uri ng pabula. Ang pamagat ng pabulang ito ay tungkol sa ang kabayo at ang kalabaw. Makinig kayong mabuti. Isang magsasaka ang nais na manirahan sa ibang bayan. Kaya isang araw ay nipo niya ang kanyang gamit at inulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makakaraan ng ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at paghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sayo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo ay yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo. Kaya, pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na tulungan mo ako. Di ko na kakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan ko magpalamig sa ilog kapag ganitong katindi ang init ng araw. Dahil madaling mainit ang aking katawan. Pakiusap ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo, naiinis na sagot ng kalabaw. Makaraan pang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay ginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niyang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat na kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana ang kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Ngayon, nagustuhan niyo ba ang ating pabulang binasa? Ngayon, ay may hinanda akong mga tanong tungkol sa pabula na ating binasa. Meron tayong mga katanungan. Magtatawag ako ng mag-aaral na sasagot sa ating mga tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Ilarawan ang kanilang kakayahan. Binibini. Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa. Sa iyong palagay, ano kaya ang mangyayari kung tinulungan ni kabayo si kalabaw? Ikaw, Ginoo, tumpak. Maging magaan ang kanilang dalahin. Pangatlo, kung ikaw ang nasa kalagayan ng kabayo, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Maraming salamat. Pang-apat, bakit kailangan tumulong sa kapwa? Mahusay. Pang-lima, ano ang aral na iyong nakuha sa pagbulang inyong binasa? Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, maaari niyo bang bigyan sila ng kokak clap? Ganito lang yon. 1, 2, 3, kokak. 1, 2, 3, kokak. 1, 2, 3, kokak, kokak, kokak. Kayo naman, maraming salamat. Ngayon, ay may inihanda ako na isang gawain. Isusulat niyo ito sa isang buong papel. Panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ang mga ito. Ba kayo? Kung gayon, dumako naman tayo sa pang-5.
Kayo ay tapos na, maaari nyo nang ipasa ang inyong papel sa harapan. Magbibigay ako ng takdang aralin. Magsaliksik ng isang halimbawa ng kwentong pabula, ilagay sa inyong kwaderno ang buod nito. Ano nga ulit ang ating tinalakay sa araw na ito? Tama, ito ay tungkol sa pabula. Ano nga ulit ang binasa nating pabula? Tumpak, ang pabulang ang kabayo at ang kalabaw. Ano nga ulit ang 4 na elemento ng pabula? Tauhan, tagpuan, banghay, at aral. Palaging tandaan, ang malaking pasanin ay gagaan kung tayo ay magtutulungan. Ngayon, kampante na ako na marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!